Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 9, 2023. Patuloy nga pong magiging maganda ang lagay ng ating panahon at kung mapapansin nyo nga po ay nararamdaman na natin na malamig po ang simoy ng hangin, lalo po pagdating na ng madaling araw hanggang sa umaga. Mararamdaman po natin yan hanggang alas 6 pasado ng umaga. Dahil nga po bagamat nagparamdam na yung ating amihan at nagkakaroon nga po tayo nung tail end ng cold front, no? Pero ito po yung panandalian lamang dahil next week nga po ay posibleng lumakas muli yung habagat na magdudulot ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Meron nga posibleng mabuong low pressure area dito sa may eastern section ng Taiwan, ayon po yan sa European Center, at habang meron pong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero sa ngayon mababa naman po ang tsansa nito na pumasok sa ating bansa. Asahan na lamang po natin na meron pong mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Ito po ay mga katamtaman at paminsan-minsan may pagbugso ng malalakas na pag-ulan. At posible nga po pagdating ng September 16, no, mag-uumpisa nga pong bumugso naman yung ating easterlies. Yun nga po yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa advanced weather forecast bukas, September 10, alas 8 po ng gabi, ito po yung low pressure area na posibleng mabuo sa eastern section ng Taiwan. At hatakin po niyan yung habagat na posibleng magdulot nga po ng mga mahina at katamtamang pagulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 11, may mga malalakas na pagulan po tayo dito sa may Luzon at may Palawan dahil nga po sa low pressure area na umiiral dito nga sa may eastern section ng parte ng Taiwan. By September 12, nasa loob pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility at magdudulot muli ng katamtamang pagulan sa western section ng bansa. At pagdating naman po ng September 13, may mga malalakas na pagulan po ang western section ng ating bansa dahil po yan sa pagbugso muli ng habagat. By September 14, magkakaroon ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility dito nga po sa may parte ng karagatan ng China at itutulak naman ito yung habagat na magdudulot naman ng pag-ulan sa ating bansa. By September 15, may mga posibleng malalakas na pag-ulan nga po tayong mararanasan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga po posible naman tayong makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Magkakaroon man po ng panibagong bagyo pero ito po ay nasa parte ng karagatan ng Japan. By September 16, mapapansin naman po natin yung pagbugso muli, no? Ito na yung pagbugso na nung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at ang pagsasalubong nila ng habagat at kaya makakaranas po tayo ng mga posibleng malalakas na pagulan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. By September 17, tuloy-tuloy po magkakaroon ng mga pagulan, lalong-lalo na po ang western section ng Luzon. Magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito nga po sa may eastern section ng Mindanao at posible nga po magkaroon ng high pressure area sa may karagatan ng Japan. By September 18, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng pagulan. Dito mapapansin po natin ang bumubugso na po dito yung ating easterlies, no, o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa dagat Pasipiko at mapapansin po natin na posible nga po na dahan-dahan bubugso yung amihan na posible magkaroon nga tayo ng cold front. At last year nga po, 2022, bumugso po ang amihan ng first week ng October. So possible nga po na mararamdaman natin na mas tuloy-tuloy ito pagpasok na nga po ng October. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin
yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.